Okay, good morning, good afternoon. So, yan mga lods. Dahil wasak na yung upuan natin, para di makadisgrasya sa pasahero, gagawa tayo ng upuan ngayon. Yung frame hanggang dun sa upholstery. So, ngayon, ito na yung frame. Ito. Kanina ko pa ginagawa. Paikli lang ang video. Itong plywood na to, kita ko lang to sa habang bumabiyahe ko. No U-turn slab. So, baka naghahanap na ngayon yung may-ari nito. So matibay kasi siya eh. Gawa siya sa phenomenal phenomenal plywood 3/4 kapal. Mukhang matibay naman. Kaya ito na lang. Bengkong pala to, no? Yung frame niya parang naka letter C. So ang ginawa ko para matuwid siya, ang sentro plywood, hindi siya maka letter C, lagyan ko muna ng pako. Ayan, may pako, dalawa, para hindi siya lumabas. Okay, tapos habang hindi ko pa pinapako yan, hindi ko tatanggalin itong pako na nakasupport. So, yun na. PLDT Wi-Fi! PLDT! So, hindi ko didiretso. Yung paglagari, hindi ko didiretso hanggang pako. So, buhat dito, papako ko na agad yan mamaya pag nakuha ko na yung linya nung hangganan nung plywood. Kasi kung hindi ko pinutol tapos nagpako agad ako, malamang sasablay ang pako, maring hindi matatamaan yung frame. Hindi kaya nito, may guide na. So punta ka lang ng 1/2, papasok sa gitna kasi uno yung kapal. So, uno yung kapal, 1/2. So, masisentro mo na yung pako doon sa frame. Ito. Okay? Lagari ulit. So, ayan. Halos nasa kalahati na tayo. Kaya ang gagawin natin, magpapako na tayo. Para hindi na siya gumalaw. Tatanggalin na yung support. Hindi na siya kagalaw. Gagamit muna ako ng drill para hindi mabiak yung plywood. Okay. Dito na tayo yung papako. Pag pinako na yan, pwede na tanggalin yung dalawa. Okay. Para may diba? Pwede ito tanggalin. Yan.
Sigurado, diretso na siya. Tingnan mo. Ayos, di ba? Ganun lang, mga lods. So, pwede na tayo magdiretso ng lagari. Kasi wala na yung pako na naka-support doon sa gitna. Kasi yung frame ay pabalak to. So, kinakapa ko sa ilalim kasi baka mamaya nalalagari ko na pala yung patungan. Mas maganda dito ka. Yan. So, dahil mahaba-haba na, papako ulit tayo. Ay. Diretso lang. Mag-slide lang tayo ng konti para mayroon na tayong guide. Yan. Pero dito, hindi pa ito putol. Gumawa ako ng parang gatla. Para doon na yung guide. Medyo mahirap kasi sa pwesto natin, ma-exit. Pagkakataon nito, hahawakan natin ito para hindi mabungi yung kanto nito. Lalay lang. Oh, di ba? Oo. Hindi siya na tas. Okay? So, ayan na ang ating upuan. So, tingnan ko muna kung kasya. Okay. Pasok na pasok. So ngayon naman, polsterihan na natin doon na sa loob ng bahay. Okay, lika. Tatay Cesar. Alam mo na wala na akong trato. Pero nung gabi yun, napulabog na lang daw sila kung si Ivan. Okay. Aligaga. Nung tumataktaan si Ivan, wala akong narinig ng gulo. Tama din namin ang masindi. Ano yung tabi ni Ivan sa pwesto niya. Pero Nuksan yung pinto sa may driver side sa likod. Doon niya ating natak sa iPhone, si Lipa. kayo man,
hindi na nagawang linisin ni Ivan ang kanyang pangalan. Ilang oras lang kasi bago inilabas ang resulta ng investigasyon. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanilang bahay. Iyakap ko siya, iyakap ko yung buko niya, inaalikan ko siya. Time that, well, I'm crying. Bakit? Ngayon ko lang ginawa. Dapat yung buhay siya. Ginawa ko yun. Pero, hindi ba naramdaman eh. Ginawa ko. Pending pa rin yung sa so undetermined pa rin yung cause of death hanggang lumabas yung toxicology, forensic. It's a thousand full to heavy heart. Hindi ko kaya eh. Bakit? Ganun yun, ang daling. That of the night, magpapahinga na lahat. Binangungot ako. Tipong hindi ako makakalaw. Tapos siya sa ko nandito, hindi ko siya maabot, hindi ko siya magising. Tapos may naramdaman ako na bumukas ng pinto. Speed ko hindi tumatalon sa dibdib ko. Parang nag-enjoy siya ng terrorize ka. The next day, kung sabay-sabay kami nito breakfast, nagbubulungan yung crew, lighting director ako, lahat kami dinalo ng 20 minutes. Naigiyan namin yung stuff. That was my first ever with that. Tapos yung painting ng yung uwi. Pagpasok mo doon sa site, puro siya ng parang puro tiles, lahat naka-white. Parang isa lang dito. May bigat eh, may something. May ma-feel ka, hindi mo ma-explain. Ano ka, titigan na ako ni ate mo doon eh, si ate mo doon, assistant ko. Pagbalik namin doon. Hindi na naman buksan yung pinto. Nagkatigilan lang kami ni ate mo doon. Bakit gano'n? Tapos yun na. Kaya isa sa mga siguro masasabi ko totoo yung mga lies. Dati madalas ako yung sleep paralysis. Hindi ko magalaw yung katawan ko, pero kita ko yung kwarto. Nga sa Then, atin, biglang, sleep lumulog paralysis. ka. Meaning, parang pag may tumabi sa'yo sa kama, humiga o may mupo, alam mo yung parang weight, gaganon yung Hindi ka weight. makagana. Tapos, rinig mo. Dumilat ako. Dilat ko. Sa peripheral vision ko, may nakita ako. Batang nakasilip sa akin. Dito ko na, hanggang dito, yung kita. Katingin sa akin. Takot talaga ako. Tumayo na yung balahibo ko. So, pumigit ako, nagdasal ako. Nung nagalaw ko na yung katawan, yun, lumipat na ako ng kwarto. Dito na sa akin yung pag-direction ko. Nung nasa set ako ng gabi na lagi, parang nilamig ako. Di ko Ang mga nangangambang usok isip, ginagamit nila ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita. Si Pacho. Kumakain ng patay, nagtatanong pusa, may patapos paloke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Rizal, nangungupahan sa loob ng 3 taon. Dito umikot ang buhay niya. Nagpapakasakaling Yeah. dito rin niya mahanap ang kasagutan. Kapit na natin. Kapit na natin ang bagong upholstery.
Ayos. Right. Okay na. Komportable na.